Hi guys! Welcome dito sa Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Makakaalis ka ngayon sa situation or place na nabibigay sa'yo ng stress. Maybe person, nabibigay sa'yo ng stress. Malalayuan mo na yan. Or maybe situation, place, or person na nabibigay sa'yo ng stress. Yung hindi natatahimik yung isipan mo ba, yan ang malayuan mo. At magkakaroon ka na ng katahimikan o tahimik na buhay, tahimik na isipan mo, yung may peace of mind ka na. What's with the Knight, what's with the King of Wands here in the verse? More clarification with the King of Wands. Person mo ba yan? No, it's not your person. It's you. It's not you also. Ibang tao yan. Ibang tao yan na napaka fearless, courageous, brave. May insecurity sila na mga enemies, mga nang-ill-wish sa'yo, na mga nagbubuhos ng mga may binibigay sila sa'yo eh. May binibigay sila sa'yo, energy nila. It's their insecurities, it's their negativity, mga ganun ba, no? Yan ang binibigay nila sa'yo. Para maging mahina ka. Para maging weak ka. Pero hindi na sila hindi na nagsasucceed o hindi na magsasucceed. Hindi na magtatagumpay. Double confirmation, hindi na magtatagumpay. Yung mga sinesent nila. Mahina na sila, Queen of Cups, King of Cups. Ganyan yung energy nila. Natuldukan na, tinuldukan na ng God. Ng God, yeah. Tinuldukan ng God yung ginagawa nilang pagbuhos ng negativity, pag-i-ill-wish sa'yo, mga gano'n. O ano pa ginagawa nila sa'yo. Tinuldukan na ng God. Anong next na mangyari sa'yo? Union. There is a union na mangyayari. Define embody mo energy. Universal stable ka now. And secured. Comfortable. Kahit nakaupo ka lang, komportable ka. Stable ka, secured ka. Komportable ka. Yan. Wala anxiety, wala stress. Ganun ba? Itong mga to, nahinggit to na. Yung mga nang-atake sa'yo. Nainggit yan sa'yo. Nainggit kasi nasa spotlight ka eh. O may mga pangarap mo sa buhay, o naabot mo yung pangarap mo sa buhay, lalo kung naabot mo yung pangarap mo sa buhay, huge or small ba, no? Pero there is a union here. Kasi the root of all evil is in vain. Pag yung tao nakagawa ng evilan, kasamaan, deceit, dahil sa inggit nila, yan na yung sign na evil yung tao na yan. Evil yan siya. At kadalasan yan, mapatago yan sila tumirada, mga traidor. At yung mga tao yan, sinungaling yan sila. Mahilig mo sinungaling, mahilig gumawa ng kwento, no?
May nerve yun sila na gumawa ng kwento. Hindi sila nahiya na gumawa ng kwento nila. Kasi nga, sanay na sila magsinungaling. Like the devil, sinungaling. So, ganun din yan sila. You know what? Evil are liars. Natural na liars ang evil. Evil na tao, evil na ano pa, klase ng nilalang na evil. They are full of lies. Their tongues are full of lies. They spread lies. Yan ang mga nasa silent darkness. Yan ang mga evil. Yan. There is a union. Sino yung magkakaroon ng union sa inyong dalawa? Someone na sharp and clear yung kanyang mind. Someone na nawala na yung mga harang, hadlang, blockage sa isipan niya, sa path niya. Nagtagumpay ito, nagsucceed. At malaya na siya na umpisahan yung gusto niya umpisahan. Nagawin ang gusto niyang gawin kasi para na siyang agila na nakakalipad na mataas, na wala ng, di ba, sa alapaap o sa alapaap sa taas, no? Pag sa taas na ay walang traffic, di ba? Walang mga humaharang, walang mga puno doon. Pag sa taas na, pag sa alapaap talaga. Sa kalawakan, hindi naman sa kalawakan. Sa taas na, pag sa taas na hindi na naglalakad sa lupa, di ba? Wala, hindi na nagkakaroon ng blockage o hindi na nabablakan yung way niyan. Wala nang mga blocks, wala nang mga hadlang, wala struggles. Diba, pag lumipad, gaya ng agila, dire-diretso yun siya eh. Dire-diretso yung lipad ng agila eh. Kasi sa langit, sa langit ulit. Sa taas, walang traffic. Walang nagbabanggaan. Ewan ko lang, sa maibog ko nagbabanggaan pa yan sila. Mas maluwag kasi taas, no? At walang mga blockage. Walang blockage. Na-clear na yung blockage. Intellectual, logical to person mo pati. Kasi Ace of Swords. Kapag isip ng clear, sharp, wala nang, pag mga ganyan, wala nang manipulation, wala nang nakahadlang sa kanya ng mga fear, manipulation ng iba. Ayan. Umiiyak na naman si BJ na. Ay, so, ikot-ikot niya mo na lang. Ako, puro ng pusot ng pasukan. Dahil. Bebe. Paano? Sige lang, ipit ka. Ano pa? Ang next na mangyayari sa'yo. Heal. Balance. O ano to eh? Alignment. Alignment na sa destiny mo. Clarified by will of the year. Alignment na sa destiny mo sa nakadestiny sa'yo. Ito na yun. Yung Two of Cups. Nakadestiny kayo. Yan na nga yun. Yung Two of Cups na yun. Parang matagal eh. Tumagal to. Bago mangyari tong union na to, may mga bagay siya na kinarga. Possible both sa inyo ng person mo. May mga negativity na sinend sa inyo. Kaya tumagal. Pero it's part of a challenges. Mga ganyan. O kaya inalaw yan. At sadya na talaga may evil na talaga. No? Hindi yan
kasama sa divine plan yung maging evil yung mga na-atake sa inyo, o yung mga evil na tao. Talagang sadyang evil na sila. They choose to be evil. At kung sila na-atake sa inyo, na-meet nyo yan, sinadya lang na na-meet nyo yung mga ganyan tao na evil. O nakilala kayo, nakilala nyo sila, mga gano'n, nakilala kayo. At nami-mistake. Gusto na overpower, mangontrol sa buhay, manghalit na. Kasi natural na evil na yan sila. Because they choose to be evil. Yan. It's their choice na maging evil. Ito message for you. Marriage. O, see, may marriage. Your connection with children is part of your life's purpose. Yung connection mo sa mga bata ay parte ng life purpose mo daw. The fairies join you in celebrating wedded bliss. Yung mga fairies, mag-join sa pag-celebrate ng wedded bliss kasi ikakasal ka. Nakasal ka man o hindi pa, kasi ikakasal ka. No? Yan. Meron ng mga tao nakasal noon, tapos nagpa-anal, o nagpa-divorce. Tawag doon. Yan. Kasi dito sa atin, annulment lang. Sa Pilipinas. Diba? Matagal-tagal ang process. Sa ibang bansa, divorce. Mas mabilis daw. Diba? Pero kung sakaling ganun, ay hindi naman nilimitahan ang tao na magpakasal ulit. Diba? Na mag-asawa ulit. Kung gusto niya na mag-asawa ulit. Lalo kung naka-destined naman talaga to, no? Pero kung kunwari ay na mangyari, at naka-destined yan. Pero kung sakali hindi ka kasado at walang kasado sa inyo, ay mas madali, di ba? Pero kung sakali, kung merong mga may kasal sa inyo, gano'n, sa dating partner, ay gagawa ng paraan ng tadhana yan. Kasi nakadestin naman to. Merong wheel of fortune dyan. It's meant to happen. So, ano pa? Page of Pentacles in reverse. In reverse yun siya eh. Hindi na daw magtuloy-tuloy pa. Hindi na maging consistent. Hindi na mag-grow, hindi na palala ng palala. Kung naputol na, hindi na siya nagtuloy-tuloy o naging consistent yung nasusuyo kayo. Yung nauutusan kayo ng iba ba? Nauutusan kayo niya ng iba. Ng mga kontrabida, inggitira, kontrabido, kung lalaki, inggitiro, kung lalaki, kung babae, ay kontrabida. Yan. Hindi ko, baka duman. Wow! Baka may iit. Pagkapangian, hindi maguntahan. Hindi maguntahan, so yung mamaya na maglaro. Bigol, labas na ingay. Bigol. Sila, labas na. Doon ka na, labas. Dala mo kaka. And then, or kung third party man to, merong sinusuyo, kunwari sinusuyo is person mo, nakulit niya, no? O mga tao to na ano talaga yung inutusan kayo sa picture ba? Sa picture, patake sa picture nyo.
sa person, picture ng person mo. Pag nakita yung person mo, pag nakita ka, meron sa mga inuutos. Uso yan ngayon. Hindi naman continue, hindi naman maging consistent pa na makapang-utosan sila sa inyo. Kumbaga, ma-void ba? Matigil na yung nauutusan kayo. Hindi na kayo mautusan. No? Ano mangyari dyan? Ma-block. Ma-block yan, hindi ma-send sa inyo, inuutos nila sa inyo. Spell yan, may spell yan eh. Ano yun? Ma-block na hindi papasok sa inyo, ma-block. Ma-block man na hindi papasok sa inyo kasi napaka-strong. And then, may possibility ba na yung inuutos nila sa inyo? Sa isip nila papasok yun? So, meron possibility din na yung inuutos nila sa picture nyo ay kumbaga mag-bounce back, balik sa kanila, mag-backfire. Sa isip nila papasok na utusan kayo na maging cold sa isa't isa. So, mangyayari sila maging cold sa person nila. O kaya utusan kayo na magpakamatay, no? Ang mangyayari, sila ang mag-isip na magpakamatay. O kaya utusan kayo na magdaldal, may salita na walang kawawaan, no? Ang mangyayari, sila ang magdaldal, sila ang magsalita na walang kawawaan. At parang ganun ba? Balik lang sa kanila. So, kasi inuutusan nga eh. Inuutusan si person mo na i-block pa, magalit sa'yo, mainis siya sa'yo. Ano nangyayari? Sila ang mainis kasi sa kanila babalik, di ba? Sila ang mainis sa person nila. Sila ang yung i-block nila yung person nila, magalit sila sa person nila, gano'n. Sila masira ang relationship. Ayan. May union. At energy ng person na magkaroon ng union sa inyo. Anong feelings yan sa'yo ni Ace of Swords na person mo na? Oh. Ay. Unsure. Unsure. Parang stuck siya ba? Parang hindi makapag-decide pa yung feelings niya. Pero, feelings niya na. Pero yun ang kanyang energy. Wala na mga blockage. Yung feelings niya lang yung yung unsure, stuck, kung na-confuse yung feelings niya. Parang na-block. Clarification ito. Kung asawahin ka o hindi. Ganun ba? Ano ang iniisip ngayon na Ace of Swords na to na person mo na magkakaroon ng union sa inyo? Iniisip niya, pag iniisip ka niya. Five of Swords in reverse and Eight of Swords in reverse. Huwag na niya i-restrict yung sarili niya na makipag-ayos sa'yo. Na maging submissive sa'yo. Huwag niyo nang pigilan yung sarili niya. Huwag niyo nang kontrolin yung sarili niya. Huwag niyo nang pahirapan yung sarili niya. At makipag-ayos na siya sa'yo. Ayan. Anong nagustuhan sa'yo ng person na yan na magkakaroon ng union? Ito. Yan. You are confident. You're sexy. Meron ka sexy yung katawan mo. Or hot. Or ano kayo, enchanting yung looks mo. Enchanting and para nakakaano ka. Okay. Yeah. And mataas yung self-esteem mo kasi ayun o, yung pusa dito.
Walang doubt sa sarili niya eh. Sa abilities niya, sa kakayanan niya, di ba? Napaka-flexible ang pusa, flexible ka. May pusa na flexible yan. Yung snake, flexible din. So, ano pa? Passionate. You are passionate, fiery. Fiery color eh. So, ano pa ang nagustuhan sa'yo ng person mo na magkakaroon ng yun sa inyo? Ano gustuhan niyan sa'yo? Nine of Wands. Defensive ka, you're very brave to defend yourself. Your territory, what you have. Para hindi ka masaktan, hindi ka mahirapan. Para hindi ka mabigyan ng sakit. Para hindi ka magdusa. Yan ang nagustuhan niya sa'yo. Ano pa nagustuhan niya sa'yo? O in love ba yan sa'yo? Yung magkakaroon ng yun sa inyo? So yes, in love siya sa'yo. Nagagawin niyang lahat to the point na gagawin niyang lahat, no? O gamitin niyang lahat ng tools niya dahil in love siya sa'yo. Gagamitin niya lahat ng tools niya just to have you, to get you, to take you, para makuha ka. Para makuha ka. O paglalaban ka niya, gagamitin niya lahat ng tools niya, gagawin niya lahat, no? Para lang makuha ka. Ginagawa niya na ba yan ngayon? Ginagawa niya lahat para makuha ka? Oo, ginagawa niya na yan ngayon. Nakipaglaban siya para lang makuha ka at magkatuluyan kayong dalawa. Kasi may mga inggitira nga na inggit sa'yo. Ewan ko lang kung meron din na inggit sa person mo. Meron din yan. At ang mundong to ay may maraming inggitiro. Kaya ang dami na impyerno. Ang dami naman talaga eh. Madami talaga. Kaya dun sa sinabi ni Jesus Christ, dun mabase sa sinabi ni Jesus Christ na, di ba? Na a very few lang yung nakapasok sa langit. A very few lang yung nakasumpong ng daan papunta sa langit. Yung ganun ba na sinabi niya, di ba? Kasi nga, kunti lang matuwid. Kunti lang talaga ang nabubuting tao. Yun na yung path na tinatahak. Very few, isipin nyo. Pero sa impyerno, madami. Madami ang naglalakad sa path ngayon na papunta sa impyerno pati. Maliban dun sa mga yes. At yung mga tao yan ay gumagawa ng something evil. Kasi dark. Evil. Upright ba to? Evil. Yeah, it's evil. Evil yung ginagawa nila. Yan na yun. Evil kasi dark. May ginagawa sila na evil. Kaya sila, yun na yung path na tinatahak nila. Yung mga buhay pa ngayon na, yung mga nandun na, wala na yun, nandun na talaga yun. Hindi na talaga yun sila masisave pa. Hindi na talaga yun sila. Wala na talaga yun. Wala na talaga silang pag-asa. Yun na may experience sila forever. Kamatayan na lang hanggan. Kamatayan na lang hanggan. Pagdurusa pala doon sa impyerno. Mas malala doon sa abyss. Kung apoy lang doon sa impyerno, sa abyss, ano pa kaya? Panakatakutan nga ng mga demonyo yun eh. Nailagay sila doon sa abyss eh. Wait lang. Sino ba nagagay dito ngayon? Si Jesus Christ ba? Nandito ba ngayon? Nandito naman daw siya ngayon. Siya. Anong gusto sabihin sa Jesus Christ? Hindi magtatagumpay yung mga ginagawa na tuloy-tuloy. May ginagawa siya ng tuloy-tuloy, witchcraft. Yan o. Para bang paktol? Paktol ginagawa nila sa'yo. Paktol. May ginagawa ng paktol sa'yo yun. Paktol. Alam yan, paktol yung pinakamataas na antas ng kulam. Narinig ko lang yan sa guys ha. Hindi ko binagawa na. Hindi naman ako nangulam eh. Yung kung nakagawa ako dati, mga spell lang yun. Yung bato-bato ng spell ba? Bato-bato sa hangin, gano'n, mga gano'n. Basta mga spell lang. Na-try ko yun dati. Pero wala na, tumigil na ako.
Gumanti lang ako. Yung mga spell na yan, yung mga spell lang. Pero yung kulam, katulad yan, mga paktol na yan. Hindi ako gumagawa niyan. Hindi naman ako nagagawa niyan. Mga paktol, mga kulam na yan. Hindi. Hindi ako kukulam. Hindi naman ako nangulam eh. Spell lang yan dati. Pero tumigil na din ako kasi witchcraft pa rin yun. Yung mga spell na yan yun. Basta yung mga spell. Like love spell. Pati. Nagagawan ko. Pero hindi dahil sa nainggit ako ha. O hindi ako manghalit, hindi ako mangharm dahil sa inggit. Gumanti lang ako. Diba? Totoo. Ganyan ang mga nasa side ng life, mga honest, hindi takot na i-judge ng iba. Kung aminin yung katotohanan, no? Hindi naman masama na aminin ang totoo. Kaya lang takot yung iba kasi ayaw na lang mag-iba yung paningin sa kanila ng iba. Ayaw nilang i-judge sila ng iba. Ayaw nilang mabuking sila kasi mag-iba na yung paningin sa kanila ng iba. And then, hindi nila maisahan yung iba, hindi nila mautakan yung iba, no? Hindi nila magawa ng katraiduran pag nabuking sila. May ganyan na. Sa akin, ganti lang yun kasi ginawa nila ako ng ano eh. Ginawan kasi nila din ako eh. Kung may nagayuman sa akin noon, yung ex ko dati, pero ex ko naman yun. Hindi naman ako nagagayuman ng hindi ko naman nakarelasyon. Yung ex ko dati, kasi alam ko ginagayuman niya ako kaya binantihan ko. Pero tinapon ko din. Sabi ko, wag na lang. Sa isip-isip ko. Ganti ko na lang. Ganti. Pero tinapon ko din. Sabi ko, tinry ko lang kung effective. Effective nga siya. Wala na. Pero tinapon ko. Mga 4 na araw lang. Hindi ko matiis. Ayoko. Ganon. Kasi hindi ako natural na salbahe. Mga parang ano lang yun. Parang gumanti lang ako. Parusa lang ba? Ganon. Na para may experience na din. Para may experience na din. Pero 4 na araw lang. 4 na araw lang. 8 of Pentacles. Paktol. Talagang kulam to. Dark magic talaga to na ano. Paktol. Mayroon pang bungo. May pabungo pa siya lang. Pagka ganyan, ang sintomas na sumasakit yung ulo mo eh. Paktol. Napanood ko yan sa movie. Tuloy-tuloy daw gumagawa sila ng paktol. At binabayaran ata. May pera yun. Binabayaran. May nagbabayad. Or else sila lang talaga yung gumagawa sa'yo. Paktol, kulam. Yan. Yan ang pinakmataas ng taas ng kulam. Pero nangyari dyan? Sa mga nagkukulam sa'yo o mga gumagawa ng paktol. Bay pa ba? Hindi na. May patay na. Tuwing may gumagawa sa'yo, namamatay sila. O kung nagbabayad ulit yung ano sa mga inutusan na sa mga binabayaran nila, no? Ay namamatay. Ang tanga nung ano, kung may pangontra ka, may pambabalay ka, may pambabackfire ka, kasi patay talaga sila, may impyerno pa sila, diretso magap sila punta sa impyerno. Di ba? Ganon yun eh. May namatay na eh, buhay? Tinanong kong buhay? Hindi daw. At baka may binabayaran pa sila, no? Iba. Pag namatay yung binayaran na, magpagawa na naman sila sa iba. Ganun ba? Pagawa na naman nila sa iba. Hindi yung gumagawa, tanga. No? Yan ang tanga. Kasi, sa bagay, pinagkakapirahan nila yan. Diba? May pagpalit nila yun. Sa bagay, evil kasi ginagawa nila, kaya ayan. Oh. Pero yung nagbabayad yan, ay saan mapunta? Kunwari kung may nagbabayad, saan mapupunta yun sa pag namatay? Sa impyerno din ba? Impyerno? Sa impyerno din sila mapupunta. Dahil yan sa inggit nila sa'yo. Dahil yan sa inggit nila sa'yo. Dahil confident ka, independent.
Yan ang kinakita nila sa'yo. Yan, magtataka ka na bakit naiinis sa'yo, galit sa'yo. Suplada na nambabastos, nandudisrespect. Yung pala, naiinggit pala yun. Di ba hindi makatwiran yun? Dapat maayos yung pakitungo sa because of their envy, naramdaman na ng inggit. Kaya nagiging ganun sila. Ngayon, pag nagalit ka kasi bastos sila at nandidisrespect, nananadya talaga, ikaw pa daw masama. Oh. Yung kahit magbalik ng sukli, itapon na yung pera kasi nainggit pa na. May nag-iinggitan pa yung mukha o kung ano yung kininggitan sa'yo. Oh. Eh, hindi marunong lumagay, maglagay ng sarili na laon. Hindi marunong dumugar ba. At basta may ganyan ako na experience din ng mga ganyan. Yun pala kayo naiinggit. Diyos mio. Pag nagalit ka kasi binastos ka, dinisrespect ka, hindi tama ang pagtrato sa'yo, bastos, walang mudo, sinasadya talaga yan, sinasadya nila kasi nga naiinggit eh. Sino naka-experience niyan? Sinasadya nila yan kasi naiinggit nga. Kasi nga evil sila, kaya ganun sila. Tapos pag nagalit ka, ikaw pa may sama. Na ginaganon ka nila. Para sa kanila. Para sa kanila, ikaw pa daw masama. Tapos they will spread lies about you. No? Na gano'n. Ang iba, hindi na nila pinapansin, hindi na nila pinapatulan yung mga gano'n. Pero kahit sino, pag sinasadya ng bastusin ka, yung iba, hindi na nila pinapansin. Yung mga, iba-iba kasi yung tao eh. Meron ng mga tao na masingki, no? Initin din yung ulo na like righteous yung sa tama. Yung mga taong alam yung tama sa mali. Yan. At may self-respect. Na alam na wala sa lugar na hindi talaga tama yung ginagawa sa kanila. Eh, magagalit talaga. So, ayan. So, ano pa? Habang buhay pa yan sila, sabihin nila na hindi sila may impyerno, hindi sila maabis. Because they are natural liars. At kahit sarili nilang kasinungalingan o sarili nilang gawa-gawa ng kwento, pinapaniwalaan nila. But the fact is, kung ano yung mangyayari sa kanila afterlife. Yun. Kung anong mangyayari talaga, yung totoong mangyayari sa kanila afterlife. And it's their punishment. It's punishment. It's a punishment for them. Yung mapunta sila sa impyerno. Because there's justice, no? Kung hindi nabigyan ng hustisya yung maginawa nila ng mga patago, pahid, patraidor, kaibilan, dito sa lupa ng batas ng tao. Kasi yung batas ng tao limited naman talaga eh. Yung iba na mga ginagawa ng iba ng kaibigan, hindi naman nakikita kasi mga patraidor nga, di ba? At pahid. Pero sa batas sa itaas, lahat yan nakikita. Paparusahan niya sila. So, ano pa ang next na mangyari? So, buhay mo, sa'yo, magkaroon ka ng inner peace. And magkakapag-focus ka na sa so ano yung mga ginagawa mo,
yung may peace of mind ka, at calm, relax, kasi you are protected, you will be protected by this, no, na parang heart na may liwanan na nakasurround sa iyo. So ano pa ang next na mangyayari? So upright na yan. Ay, oh my gosh, this is Ace of Pentacles and Six of Cups. May malaking offer sa iyo ang pwedeng twin flame mo kasi Six of Cups to. May soul connection sa inyo ng person na to. Magkakaroon ng stable na beginning. Umpisa kayo na mag-purchase ng house and lot. And then, doon ka titira, syempre. Yan. Ano maging buhay ninyong dalawa? Kasi yan ang darating sa'yo. Ano maging buhay ninyong dalawa? Mountain. Possible sa mountain kayo titira or palagi kayo mamamasyal sa mountain. Ayan. Ang berry picking, mushroom picking, fruit picking. Mamasyal na talaga. Lady. Respetado ka, maging respetado ka para bang people will respect you. Meron mga place na hindi kayo respeto, lalo maingitira at ingitiro matao dyan. No? Hindi ka nga nila i-respeto eh. Kahit maayos pa yung pakitungo mo sa kanila, kahit na hindi ka basto sa kanila, no? Hindi ka nila i-respeto. I-disrespect ka nila. Kasi nainggit nga sila. Bastusin ka nila, sadyain na talaga nila na bastusin ka. Oh, may patawa-tawa pa yun, kontrabida talaga. Kasi nga nainggit sila. May ganyan. May mga ganyang tao. May ganyan. Marami ako na na ganyan ha. Meron naman na wala lang talaga sa mood na parang suplada, no? Pero hindi sila nananadya. Na parang ano lang ba? Siguro may problema, ganun. Pero yung iba na nanadya talaga dahil sa inggit nga nila. Ano bang dahilan bakit ganun sila sa'yo? Kasi naiinggit nga sila sa'yo. Kasi evil nga sila. Kaya ganyan sila. So ano pa? Narcissistic pa. Kaya ganun. May disorder. Ano pa? Next na mangyari sa inyo ng person mo. Oh, hindi na kayo may stress, ma-overthink, hindi na ma-atake yung isip ninyo, na atake sa isipan ninyo. Recover na kayo sa anxiety. Sino naka-experience sa anxiety dyan at may mga atake sa isipan ninyo na mga, katulad ng mga pabulong-bulong sa picture, na may mga orasyon na ginagawa sa picture nyo, mga gano'n. O kaya ritual, isa yan, sa bibigay ng anxiety sa isang tao. So, ayan. Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo? Ano maging buhay mo? Ninyo, ni person mo yan na magkakaroon mo ng anak. Ayan. Ay, mukhang sa mountain talaga kayo. Baka sa gubat kayo titira. O, para magubat. Pwedeng sa mountain talaga kayo titira eh. O, mountain. Okay lang yan. Kaso lang, kung social ka eh, hindi pwede to sa'yo, no? At gusto na masosyal ay isa, kondo, sa masosyaling lugar. Pero kung simple ka lang, like me, no, na you can live sa mga ganitong places na ma-appreciate mo talaga, why not, no? Masaya naman yan, basta hindi ka lang sosyalin, basta hindi ka lang choosy, hindi ka lang picky, hindi ka lang maarte, no? At masaya, you'll find peace, you're in harmony with nature, talaga nakaka-relax, so comforting and fulfilling din sa pakiramdam. Kasi all are natural.
At nagre-release pa yun ng, sa nature, yung mga puno, nagre-release sila ng oxygen. Talaga, it's good for your health. And also, kung sa mga gumagalaw na tubig, like Busay, nasa mga ganong places, and sa dagat, sa mga gumagalaw na tubig na moving water, mga ganyan. Nag-release siya ng negative ions na din yan nagpapagaling sa sakit. Basta ganun yung negative ions. Search for that. It's good for your health also. Kaso lang, pag mga sa mountain kasi, yung daanan na mahirap pa, yun lang talaga. Ngari, magpabayan ka, yun lang. At lalo kung malayo ang kalsada na sakayan, yun lang. Na sakayan ng motor o jeep papunta sa bayan. Yun lang mahirap talaga, no? Kasi maglalakad ka pa, layo ng lalakarin mo, ganun. May bit-bit ka pa, may dala-dala ka, yun talaga. Mahirap pag nasa bundok ka. Kasi na-experience ko yun dun sa lugar ng asawa ko. Mahirap pag may madala-dala ka pa. Oh, layo. Yun ang disadvantage doon. Pero, sanayan lang yan. No? Pag nasanay ka na, okay na yan. Mas maganda kung may kalsada punta sa inyo. Kahit mountain, may kalsada ba na makapasok yung sasakyan, motor, ganyan, sa bahay, sa inyong property, na hindi na kayo maglalakad ng malayo. Mahirap lang talaga yung maglakad ka ng malayo. Lalo kung akyat baba ka pa, ganon. Kasi bundok na di ba? Mountain to yun. So ano pa? Ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na yan, na magkaroon na yun sa inyo. Connected kayo. Feel ka niya. Napaka-strong daw. Sorry, nag-ano naman yan sa kamay ko. Kaya nang hinayang talaga siya sa'yo kasi napaka-strong ng spiritual connection nyo. Napaka-strong. Parang it's so deep. Kasi mayroong high priestess dito. Kasi makatandaan naman kayong dalawa talaga eh. Yan, no? Knight of Wands. Kaya yan ang nagpupush sa kanya. Yan ang nag-motivate sa kanya. Yan ang nag-drive sa kanya. Yan ang inspiration niya para i-pursue ka, para mag-take ng action sa'yo. Yan. And then the shadow side. So the shadow side here. Yung mga nanggugulo sa isipan ni person mo at sa'yo, o maybe sa person mo ba yan? Sa person mo, merong magmagawa ng scheme o the moon, mapahide. Katulad ng binabaton na yung person mo, sininsinda ng mga, inuutusan nila ba? Yan na yan. O kaya, scheme eh. So, ibig sabihin mga tao yan, no? O kung hindi man tao, mga, alam yun na, hindi makikita. No? Pero for sure, tao itong gumagawa dyan. Yung mga sa picture, binubulungan nila yung picture mo, ng person mo, na sinisinda nila ng, inutusan nila. At lumalayo. Ano to, yung mga orasyon ba yan? Orasyon yan eh. Scheme nga eh. Scheme and deceit ang ginagawa ng iba. Scheme and deceit, mga. Ayan scheme and deceit. Why God allows it na manatiling may mga ganyan sa mundo to? Kasi
part yan ng plano ng God, no? Bago tapusin ang mundo to, bago baguhin ang mundo to, na may mga ganyan mo nang mangyari, na may mga evil o dadami yung evil. Yan na yung sign, di ba, sa Biblia. Yan na yung sign na sa end of times na. Pero tingnan nyo naman ang darasin naman yan. Lalo na afterlife. Mga evil na yan. Walang hanggang kaparusahan. Walang hanggang pagdurusa afterlife. Natuwa sila, no? Pero mahangalim. They don't know. They don't know what they're doing. Actually, they know. They know. Alam nila yung ginagawa nila. Pero, dahil hangal sila, dahil foolish sila, dahil crook sila, tuntua pa sila. Pero, hindi nila akalain, no, kung ano yung parusa sa kanila, kung anong mangyayari sa kanila afterlife, dahil sa mga ginagawa nila. So, yan, 8 of Cups. Lumalayo eh. Kumbaga, ano ba to? Bakit lumalayo? Pag sinesend nila sa person mo, ano ba yung Jesus Christ? Pag sinesend nila dyan sa person na niradingan, eh, hindi siya nagpipenetrate, hindi siya dumidiretso, umiiwas. Ganon, umiiwas. Umiiwas daw, umiiwas ka na. Umiiwas. Tama, umiiwas. Parang hindi na na. Pag ganyan, no? Parang pag ganyan. Kunwari ay, ito yung person. Pag sinindan, pag ganyan siya. Hindi siya papasok. Ganun ba yun? Ganun na nga. Yung masculine deceit nila. So, yan. Sabihin nila, mabait naman si Jesus Christ. Bakit itapon sa impyerno talaga? O sa abyss? Kasi nga evil sila, yun ang rason. Yun ang sagot, kasi evil sila. Ang tao ay may choice, maging sa mabuti o masama. Ngayon kahit masama yung ginagawa nila, ipagpasensyahin na lang. Ilagay pa rin sila sa langit o isave sila. Hindi ganun yung patakaran sa kabilang buhay. Sabi na, kawawa naman yung mga tao. Sila ba, naawa ba sila sa mga pinarwisyo nila dahil sa inggit nila sa pagiging kaama nila? Naawa ba sila? Hindi. Tuwang-tuwa pa nga sila eh. Ubod ng sama yung ugali nila eh. Napakaitim nga ng buti nila eh. So yan, ito na lamang guys for collective reading.